Ang mga Duterte kasi, ang sumusuporta mga ordinaryong tao, masang Pilipino. Pero ang sumusuporta dito sa Pangulo, ay ito yung mga oligarch. Alam naman natin yon. Sila'y mayayaman, na sila yung dating hindi sila makaporma ng todo-todo kay Pangulong Digong. Ayaw nila yung sitwasyon So, ang framing mo para siyang away ng elitista at masa. Exactly. Exactly, yun ang totoo niyan. Away ito ng elitista at ang masang Pilipino. Dahil pag nakabalik si Vice President Sara Duterte, ipagpapatuloy niya yung programa ng kanyang tatay na kailangan unahin natin ang mga maralitang Pilipino. Balik tayo sa politika. Sa iyong palagay, may mali ba sa pamamahala ni Pangulong Bongbong Marcos sa ngayon? Kung meron man, at ano ito? Ang mali po dyan ay binuwag nila kaagad yung Uniteam. No? Kung bakit nila ginawa yan, hindi ko alam. Siguro merong nagsasabi na dahil yung 2028 tinitingnan na nila kung anong mangyayari. So nauna ang politika kesa sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Yun ang nakita ko dyan. Pinabayaan ni Pangulong Bongbong na ganito ang sitwasyon na mangyayari. Nabuwag kaagad yung naumpisang Uniteam. Ang ganda-ganda ng Uniteam. Pati ako naniwala. Talaga naman pong kinampanya natin yung dalawa na yon. Umikot tayo sa buong Pilipinas, sa buong Northern Luzon. Sinabi natin na ganito, supportan natin itong Uniteam. Ang sabi nilang ng iba, kayo din doon may kasalanan. Kayo ang nag-endorse. So, ayan tuloy, nanalo. Well, hindi natin aasahan na ganito palang nangyari. No? At yun nga ang kalunos-lunos dyan. Nawala yung ating sinasabi na pag-asa na pagkaroon ng bagong Pilipinas, hindi bagong Pilipinas yung nangyari. Akala ko sasabihin mo, ang bigas, wala pa rin 20 pesos. Ang dami, ang taas pa rin ng presyo ng bilihin. Akala ko yun ang sasabihin mo. Sobra naman talagang taas ng bilihin ngayon. Yun ang isang problema natin ngayon. Anong gagawin natin? Hindi lang bigas. Lahat ng mga bilihin na pangangailangan ng ordinaryong mamayang Pilipino, hindi na nila kayang bumili. At marami ang nagugutom ng mga pamilyang Pilipino. Politika ulit. Ano ang take mo sa impeachment ni Vice President Sara? What do you think is the game plan of the administration? You were once a member of the cabinet. May game plan yan eh. Anong game plan ng administrasyon? Well, ang game plan nila ay gusto nilang makonvict si Inday Sara before June 30 para magkaroon ng bagong vice presidente. Before June 30? Di ba malapit na yun? Kaya ba? May oras ba? Kaya nga pinupersa nila na dapat magkaroon na ng impeachment court ang Senado. Mag-convene into an impeachment court at aapurahin nila yan before June 30 magkaroon ng judgment of conviction para mapalitan ang vice presidente at kung sino man ang ilagay nila dyan ay may lamang kung election sa 2028. At iyon ang hindi natin basta-basta papayagan. Kasi nga, ito ang dahilan kung bakit nabuwag yung Uniteam. Ang mga Duterte kasi, ang sumusuporta mga ordinaryong tao, masang Pilipino. Silang sumuporta sa kanya noong 2016. At iyon ang sumusuporta kay VP Inday Sara rin. Sila rin ang nagluklok sa kanya vice presidente. Pero ang sumusuporta dito sa Pangulo, ay ito yung mga oligarchs. Alam naman natin yon. Sila'y mayayaman, na sila yung dating hindi sila makaporma ng todo-todo kay Pangulong Digong. Ayaw nila yung sitwasyon. So, ang framing mo para siyang away ng elitista at masa. Exactly. Exactly, yun ang totoo niyan. Away ito ng elitista at ang masang Pilipino. Dahil pag nakabalik si Vice President Sara Duterte, ipagpapatuloy niya yung programa ng kanyang tatay na kailangan unahin natin ang mga maralitang Pilipino at mga overseas Filipino workers. Paano yung issue ng accountability? Naalala mo, nag-ugat yung issue, hindi niya may paliwanag yung confidential funds. Siyempre may ibang tao, hindi paliwanag mo kasi pera ng taong bayan yan. Ang daming gumastos ng intelligence and confidential funds. Yung confidential funds hindi lamang sa Vice President yan. Mas malaki yung confidential fund ng Pangulo. Iyan din ang dahilan kung bakit dinimanda nila noon si Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo dahil sa confidential fund eh. At ako yung abogado doon. At alam mo, yung confidential fund talagang certification lamang yan ng Commission on Audit. At wala ka nang dapat na sabihin doon. Wala pang yung tinatawag na notice of disallowance or what, AOM pa lang yun eh. Audit Observation Memorandum pa lang ng COA yun. Makukumpleto yun. Pero pinalaki nila lang pinalaki. Marami akong kakilala ng mga government agencies na gumagamit ng confidential funds. Ano ang kanilang ginagawa? Ganun lamang. Pirma lang. Pirma lamang yan. Tapos, hindi yan binubuksan. Hindi na nila tinatanong kung sino ang binigyan mo yan. So, ang depensa mo is parang tinarget siya.
Tinarget talaga Oo, siya. Dahil pinasama sa masa, pinasama sa publiko na, may pera pala siyang tinanggap, bakit hindi niya ma-account? Sino bang gumastos niya? Paano niya ginastos? Ay po talaga namang may perang Talagang meron silang natanggap kasi 150 million. Naamin naman nila, binigay sa kanila yon at ginastos nila, yung paliwanag nila. Pero ito, nagtataka ako, doon sa hearing sa Senado, binanggit doon na yung 2 opisyal ng militar na kasama ni BP Inday, na sila tumanggap. Bakit hindi sila pinatawag at sabihin kung paano nila ginastos? Sabi nila, hindi na kailangang patawagin kasi meron namang internal process ang Armed Forces of the Philippines. Okay, sige. So, yun yung mga issue. Usad tayo. Wais ba na i-legislate yung dagdag sahod? Yan, naging uso yan. Ano, gusto nila, hindi i-legislate. O dapat wage board lang yan. Although, popular na topic, matutuwa sa mga manggagawa. Alam mo yung regional wage boards, ang tagal-tagal na yan. Lagi kong sinasabi na, hindi yata equitable yan. Kasi, mas mataas yung mga sahod ng mga empleyado sa Maynila at saka sa mga urban centers. Tama. Mababa yung nasa mga region. Pero, pag titignan mo, mas mahal ang mga presyo na bilihin sa region. Hindi nga. Mas mahal. Di ba mahal sa National Capital Region? Mahal ang gasolina, Sa mahal ang petrolyo. sa Pangasinan, lahat o buong Pilipinas siya. Kasi walang mapagdideliveran, kaya mas mahal ang mga bilihin sa region. Hirap na hirap makarating yung mga produkto sa mga iba't ibang mga bayan. Kasi mahihina yung mga infrastruktura natin Mahina yung mga infrastruktura natin. Kaya, bakit ganun? Hindi tama yun na mas mahal ang... dapat pare-pareho. Dapat pare-pareho. So, kung ikaw tatanungin, dapat Living talaga wage. legislated wage high. Pare-pareho tayong tataas. Pare-pareho tayong tataas. At saka ang isa pang advantage doon, Alvin, alam mo, kung mataas ang sahod doon sa probinsya, hindi na magpupuntahan yung mga taga-probinsya para pumunta sa Metro Manila. Kaya yung migration dito sa urban centers, mababawasan, yung mga nandito, babalik na sa probinsya. Kung wala bang pork barrel, tatakbo ka bang senador? Alam natin na wala naman talagang pork barrel, but iba-ibang pangalan, may mga pet project, kung ano, AKAP, AX. Kung wala bang ganun, tatakbo kang senador? Mas maganda kung wala talagang pork barrel. Hindi nga. Oo, eto, pangako sa mga mamayang Pilipino, pag binigyan nyo ako ng pagkakataon na maging senador, hindi po ako tatanggap ng pork barrel kung meron mang pork barrel na yan. Ibibigay ko po yan kaagad sa mga estudyante para makapag-aral sila ng kanilang kurso at mabibigyan sila ng tamang Kasi ang kutob ko maraming tumatakbo dahil may pork barrel Yun ang nakikita natin. Iyon ang obserbasyon natin kasi lalo-lalo na pa yung mga identification ng mga proyekto, hindi tayo gagawa ng ganon. Okay, one last question from me before we go sa ating mga mahiwagang tanong na nandyan nakalapag sa harapan mo. Anong stand mo sa investigasyon ngayon ng Kamara sa social media? Di ba may investigasyon sila? Gusto nilang malaman kung sino bang nagpapakalat ng fake news. Anong basa mo dyan? Prior restraint of censorship yan Censorship? Violation yan ng ating freedom of expression, freedom of the press. Hindi pa pwede yung ganon na ang kanilang in the guise of coming out with a law. What kind of law are you going to pass in order to curtail what? The freedom of expression, freedom of speech? So inevitably, pag nagpasa ka ng batas, is going to curtail your and my freedom. Exactly. Okay. At ang ginagawa na nila ngayon, it's already a violation of freedom of expression itself. Okay. Yung pagpapatawag pa lang na ganon, hindi pa pwede yun. Violation yan. Kahit nagpapakalat ng fake news, ha? Ayun, nagpapakalat ng fake news. Marami naman na tayong mga existing laws dyan na cyber libel o kay libel or whatever. Adi kasuhan mo? Pwede mo kasuhan. Papaimbestigahan mo yan sa PNP at sa NBI. Meron silang mga cybercrime expert yan. Alam po nilang madidetect nila kung sino yung mga nagpapakalat ng fake news.